makapag-meditate at reflect. Bright sun, cool waves, great view. Ayos, lakad pa tayo. Good morning mga pards. Nandito tayo sa Lio. L-I-O. Lio. Mulave. This is Lio. Bumalik nga tayo ng El Nido. At ngayon, nandito naman tayo sa isang lugar na kung saan developed by Ayala group of companies. First time natin dito, pero hindi natin first time sa El Nido. We've been here last week or last month actually. At pasyal-pasyal naman muna tayo at i-discover. Yan, may mga restaurants dito. Ayan, may Red Crab. Ang daming restaurant. Ayan, may mga establishment pa doon. Buhangin na. Lakad tayo ng konti. Wala pa yung araw. Aside sa konting morning exercise. Kaya mag-explore naman tayo. Or mag-explore na muna tayo. Ano ba tong Lio na to? Ito yung mga dapat niyong malaman about sa Lio. Tara, tutur ko kayo. Kung akala mo, tapos na ang El Nido Island hopping, may isa pang side na dapat mong makita. Isang modern, eco-friendly paradise. Ito ang Lio by Ayala Land. Isang master-planned tourism estate na binuo para pagsamahin ng convenience, sustainability, at natural beauty. Sinimula ng pagdevelop ng Lio noong mid-2010s. At officially nagbukas sa publiko around 2019 bilang isa sa mga flagship ecotourism projects ng Ayala Land. Ang goal, hindi lang magtayo ng resort, kundi lumikha ng isang community na may respeto sa kalikasan. Isa sa pinaka-importanting bahagi ng Lio ay ang El Nido Airport. Ito ang private airport na nagko-connect ng El Nido sa major cities like Manila at Cebu. Operated with commercial flights, mainly by boutique airline services, ginagawa nitong mas mabilis at exclusive ang access papuntang El Nido. Wala nang mahabang land travel kung diretso ka dito. Unlike yung biyahe namin kahapon, usually, it takes 6 hours more or less from Puerto Princesa to El Nido. Galing lang Bora. Palawan naman. Airport na kanina. Airport na naman ngayon. Morning. Food trip. Native. I think native yung chicken. Sinanay! Yeah. Kaya nga, ang ganda. Isang ganyan ay dalawang tao. Dampa. Kapag gumandi sila, wala nang
Good evening. Wow. Alvin. Oo nga. Inuman to eh. Alright, let's go. Gusto mo to? Okay na ako. Okay na yan. Okay na yan. You like? Okay na yan. Coach, okay ka na. Okay ka na. May ano pa, may medium. Some celebrity there? Who's there? Who's there? What's up with that? Who's there? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ayaw magka-picture sa kontrabida? Puro sa bida? Basta na sir. Kalain mo meron dyan dito. Brother, porket Honda opening mo, naka-Honda ka naman. Akala ko iba yung suot mo ka. Ba't Honda na ngayon? Marami na sir. Yan! Small na po ito? Oh my God, ano pa yung tsura na? Good. Pagdating mo ng Leo, ibang vibe agad. Malinis, organized, at open space. Hindi crowded, hindi chaotic. You get the best of both worlds. Nature plus modern convenience. Obvious naman, mga moderno na ang mga kainan dito. Sa loob ng Leo, makikita mo ang iba't ibang establishments. Beachfront hotels and eco-resorts, restaurants and cafes, retail shop and souvenir stores, open spaces for events and relaxation, may walking path, bike lanes, at communal areas, perfect for slow travel. Lawak ng beach, oh. So, nung isang araw nga lang, galing tayo ng Boracay, I would say, iba pa rin yung buhangin ng Boracay. Well, compared dito, on other places dito sa El Nido, eh may mga sands naman na I think almost the same. Ito medyo mas grainy. Ayan. Punta tayo doon. Welcome to Leo Estates. Ayun yung airport, oh. Hindi naman pala first time natin makapunta dito. Well, first time natin mag-check-in or first time natin matulog. Pero first time natin, or last month galing lang tayo dito. Nag-ikot-ikot, pumunta dun sa airport na yun. Ayan. Pero first time natin dito mag-stay. Diba? Alam mo naman tayo mga tito, pag mga tito alas 5 gising na, well, at least for me, yeah, enjoy natin yung view. So I think this is a port. Ayun yung welcome ano nila, welcome signage. So I think port na rin ito. Pinakahulis ng isda si kuya, oh. Wow, galing. Sige, punta pa tayo dun. Ayan, docking area nga. Papunta dun. Ayan, meron pa. Oh, very good. Galing, oh. Uy, buhay pa. Pwede mang isda dito. Kung pinagbabawal na technique yan, ha. Yun, oh. Very good. Misikat ng araw. Panoorin natin. Enjoy natin yung sunrise.
Ito yung limestones ng El Nido. Sikat na sikat. Interesting facts about Leo. Leo is designed as a sustainable ecotourism estate. It integrates mangroves, beach areas, and forest zones. Focused sa low-density development para hindi masira ang kalikasan. Isa ito sa mga bihirang lugar sa Pilipinas na may sariling airport, plus beach, plus township concept. From El Nido proper, mga around 15 to 20 minutes ang drive papuntang Leo. Pwedeng via tricycle, van, or pwede kang magrenta ng motorsiklo. Madaling puntahan, pero ibang mundo ang mararamdaman mo pagdating mo dito. Leo is not just a place. It's a different side of El Nido. Tahimik, mas maayos, at may sariling rhythm. Kung gusto mong maranasan ng El Nido na may kakaibang comfort, konting exclusivity, at parehong ganda ng kalikasan, Leo is worth the visit. Sa Leo, hindi mo kailangan pumili between nature and comfort. You get both. Parang channel lang na ito. Kotse o motor, bakit ka papipili? Pwede both. So mga pards, that's the limestone mountain ng El Nido. And alam mo yung sobrang saya lang panoorin or pagmasdan. Magmuni-muni na rin. Tama, ang bilis lang. Maliwanag na. Wow. Lupit ng bahay dun, oh. Mataas ng bundok. Marami ng mga villas dito. Tumuloy tayo sa Isla Samara. Meron ding peace sa area na to. Ayan. Airport is just 950 meters. Kasama na rin siguro yung Calle Artesano. Mukhang lumubog na to sa baha, ah. Pero malupit tong motor na to. Zero yan eh. Lupit yung bike na yan. Sayang. View beach, shops, hotels. Explore tayo dito. Yan. Tingnan nyo naman tong lugar na to. This is a good walk. Sun. Mga huni ng ibon. And then walk sa forest. Kahit nade-develop na nga itong lugar na to, they still maintain the ecosystem. Actually, kahapon sa area na yan, may mga monkeys pa ako na nakita eh. Nakakatawa. Pero good place. Sana lang talaga maalagaan ng maayos yung lugar at ma-maintain. Ganyan, oh. Oh, ano yan? Squirrel. Malayo pa ba? 1 kilometro? Sige, ayun na. Nakikita ko na. It's black. Pero wala siyang amoy. Actually, it's clear. Black lang yung mga bato-bato. Pero malinis naman. I mean, malinis na hindi pwedeng inumin. That's the area. Yun. Papunta ng airport. Back to there. Yeah. Kapag motor na tayo dito. Ayun yung rotonda. Yan, bili ka ng lupa, oh. Lot 10. Ito. Patayo ka ng bahay dyan. Ayun yung muhon. Yeah. Ayun pa, may muhon. At yeah, balik tayo dun. And let's see muna itong mga shops dito. So this is Calle Artesano.
Sarado pa siya, obviously. Silip lang tayo kung pwedeng dumaan. School zone. Ah, okay. Sarado pa nga. Oh, there's a Sarah Farley here. Yun. That's a good concept. Parang lumabas sa wall. So this is another hotel. It's called L'Aqua. Ayan. Lakas Maka beach vibes. Plus this area. Look. Dito dumadaan ng mga sasakyan. Hop. Diba? Ito yung mga punong naputol. Ayan, ganyan kadami. Imagine mo kung gaano kalakas yung bagyo dito para matumbay ang mga yan. Ayan. So, hindi yan sinadya. It's mother nature. And ito na yung ating hotel. So galing tayo dun kanina, umikot tayo, and then labas dito. Ngayon, pabalik tayo sa beach or dun sa may shops, and then off na sa room. That was a good walk. So this is another hotel. It's Huni. And ganda. And these are all the shops here. Ayan, may Mercury Drug. Ang galing ah. At yun yung Punta Playa. Kanina nadaan natin. Pati na rin yung Red Crab. Is that a plane? Helicopter. Or boat. Ano kaya yan? It's a plane. Sayang di natin nakita kung saan tayo nagsimula. I hope you like this video as much as I enjoyed making them. So if you like this video, please give it a thumbs up, and please do not forget to subscribe to the channel para updated kayo sa mga videos at adventures natin. That's it for today mga pards. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. At lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both. This is the Honda El Nido. Bagong bago.